Magandang hapon po mga ka-Agri-Vibes. Dito na naman tayo sa farm na tinutulungan natin dito sa may Lipa City, Batangas. So yan, yan na naman yung ating farm. Ito yung kalamansi. And yan po yung kabilang side naman kalamansi pa din. And itong dalawa po na to, ito po yung mga may-ari. Ito po si Kuya Ryan at si Kuya Michael. Mga ano po yan, mga simple lamang pero kanili po talaga ito. Tumawag po sa atin yung may-ari, kaibigan natin na nagpapatulong sa dragon fruit kasi naninilaw daw po ay marami na silang ginawang mga procedures, no? Yung tuloy-tuloy pa rin yung paninilaw at saka namamayat sila, no? So medyo maambon, hindi po tayo makagala masyado dun sa farm, no? Pero ang chinek ko lang po dito ay aling section nga po yung naninilaw. So meron po ditong yan, meron naman po ditong medyo green talaga, green pa rin. Pero ito ay side na to ay giging naninilaw daw po, ano. So atin pong titingnan. Chinek natin kanina yung records nila, anong mga nilagay nila, anong mga ni-spray nila, ano. And mostly for added nutrients, foliar at saka po fungicide. Yun po ang ginawa nila. Pero ang sabi ko kung na-check nila yung soil pH, and so far hindi pa daw po na-check, ano. So atin pong titingnan ngayon, ano. Atin pong dala ko po yung ating three-way meter at pong i-check. Nakaset po siya for soil pH, no. Ang ating pong target dapat na soil pH for dragon fruit ay between 6 to 7, no. So slightly acidic. Ang gustong-gusto po ni dragon fruit ay soil pH na nasa level ng 7. So 6.5 okay pa din naman po 'yun, ano. So check natin 'to sa to. Wait. Hanap tayo ng pwedeng tingnan. So may unahan po tayo. So itong portion na to, medyo nag-start na rin magdilaw, ano. So saka medyo payat nga. Dito pong tingnan ang kanyang soil pH. Yan. Yun. So ang reading po niya ay above 7 na. Going 8. So doon pa lang po kita na natin yung issue, ano. Ang kanya pong lupa ay nagiging neutral na or alkaline, no. And meron po tayong ginawang isang video about using nga po itong ating three-way meter. Yun pong lupa na neutral or even yung kabilang side naman, ano, yung highly acidic, may mga elements po doon na hindi na kayang i-absorb o hindi na natutunaw, so hindi na ma-absorb ng halaman. And for dragon fruit, ang hindi po ma-absorb niyan at that pH level ay yung iron at magnesium, which is responsible mainly para maging green, no, ang kulay nila. So dun pa lang trace na po natin, alam na natin kung ano ang kakulangan. So ang recommendation po natin dito is application ng chicken manure. Kung meron sila dyan iba pang mga dried manure, sama na rin po natin. And yun pong carbonized rice hull. Then lupa, tsaka po dilig. Kasi obviously medyo try na rin yung ibabaw. Check na rin natin yung ilalim, no? So again, nakaset siya naman for soil moisture. Kung siya ay wet or dry. So check natin, no? Yan. So yan. Dry. So yun po ang kulang natin. Kasama, ano? Kulang tayo sa tubig. But mainly kulang na tayo sa soil acidity. Alright? So yun po. So yun lang po ang aming isa sa mga recommendation sa mga gusto mag-dragon fruit o nag-aalaga ng dragon fruit, no? Any sign ng change ay hindi naman i-attribute natin agad sa sakit na, let's say, fungal attack or any other attack like insects, ano. Check po muna natin yung soil. Kasi baka nandun yung solution o yung problema, and then the solution hindi naman ganung kagastos. In this case, ang solution po ay chicken manure lamang, no? So hindi siya dapat pagkagastos na malaki. So dito naman po tayo sa section ng kalamansian, same farm. Ito po yung tinatry nating pabulaklakin 2 weeks ago.
Medyo makulimlim po, ano? Umaambon-ambon na. Pero yung ating mga kasamahan tuloy-tuloy pa rin sa pagdidilig. Medyo unfortunate at medyo manual pa rin tayo. Nag-meeting nga po kami kanina nung farm owner and minamadali nga din yung pag-aayos ng water irrigation, nung irrigation system nila, ano. And hopefully in the next week or so, magkakaroon na tayo ng additional pumps para dito. Ito lang po yung resulta ng ating pagbablaklak, ano. Yan. Yan po yung ating pinagtsatsagaan diligin at pinagtsatsagaan nating alagaan, ano. At maganda naman po ang naging resulta. Yan. Nagtabasa na po ang ating mga bulaklak kahit ganyan pong kaliit ang halaman natin. Yan. Yan. So ito po yung ating gusto namang mangyari, no? Yan. So hanggang doon na po yun sa dulo, no? Bulaklak natin. And then since nagsisimula tayo magpabulaklak ulit, nagsisimula magpatubig ulit, yung mga dating may bunga ay bumibintog na ulit yung mga malaki na yung mga bunga nila, maganda na rin yung mga size nila. Yan, no? And then may mga kasunod na silang mga bulaklak. Ito naman po yung may mga maliliit na bunga dati. Yan. And start na rin magkaroon ng bulaklak, but mainly yung mga bunga nila ay umaayos na rin. Yan. So ito yung gusto nating mangyari po, no? Umaayos, gumanda, lumaki yung mga bunga niya habang tayo nagpapatubig. And then yung next naman na mga bunga ay nag-start na rin lumabas. Yan. So, learning as we go. Dahil nga kulang tayo sa patubig, pero dahil napapagtulong-tulungan ng mga kasamahan natin, yan, ay naayos din naman natin. Yan, yun po ang mahalaga. May effort at may result naman tulad yan. Yan. No? So, yun po ang ating update sa progress ng farm na ito sa Lipa City. And natutuwa kami na mag-share sa inyo na yung ating procedure ay gumana na naman. Yeah. Kahit kapos sa facilities ng patubig ay naayos pa rin naman natin. Yan. Tulong-tulong lang, di ba? So yun po mga kasama, no? So yun naman, inaayos naman yung dragon fruit natin para ready na for application naman ng ating chicken manure at saka iba pang mga amendments ilalagay natin para ma-improve yung kanilang soil pH. Lumakas po yung ulan mga ka-agri-vibes, ano? So kung hindi pong mamarapatin ay dito ko na lamang tutuloy sa sasakyan yung ating pakikipag-sharing this afternoon. So in summary lamang naman po, yung ating kalamansi, and just a recap po, na yung ginamit natin doon ay irrigation stressing. Tayo po ay nag 45 days ng no irrigation, and nag-watering lamang po tayo nitong buwan na ito. Kahit pa sabihin natin po na bare minimum yung naging patubig natin dahil nga may problema tayo dun sa irrigation system pa, ay maganda naman po naging resulta. Pero ng mga bulaklak yung halaman sa ating nakita kanina. So ang next step naman po doon ay alagaan na siya para maging magandang mga bunga siya. Ang dragon fruit naman po, nakita natin kanina yung issue niya ay actually secondary yung sa halaman, sa patin nilaw, dahil response lamang naman niya yun dun sa kakulangan ng acidity ng lupa. And overall, siguro yun po aming may share this afternoon na yun po ang resulta ng information-based farming. Mahirap po din kasi pagka ang solusyon natin ay laging one size fits all o yung gawin ng ating mga kapit farm or ating napanood lamang. Mas maganda talaga meron tayo naiipon na database ng ating farm para naman yung ating solusyon ay nakaakma lang o tama lang doon sa ating magiging issue. Una ay ito ay mas efficient ang gastos natin, and siguro yung resulta ay mas maganda kumpara lang sa magkakaroon tayo ng shotgun method. So this afternoon, yun lamang po ang aming share sa inyo mga ka-agri-vibes. Maraming salamat po sa panonood at pagpalain pa tayo ng pong may kapal.